Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Bardagulan ni Senator Amy at Martin Romualdez, mga ka-PL, malala na dahil lang po sa pagtatanggol ni Senator Amy sa mga Duterte, kaya nagagalit ngayon etong pinsan niyang si Baculaw. Ha? Kita niyo kung gaano ka manggagamit itong mamang ito. Noong nakaraang halalan, pinagsuot niya pa si Inday ng damit na tingog party list para i-promote syempre ang party list ng kanyang asawa na si Yeda, na itong tingog party list nga. O ngayon, dahil nanalo na, sa tulong na rin ni Inday Sara, kinakalaban niya na mga Duterte. Ang pruweba na medyo nagiinit na po itong magpinsan, o ito ho, panoorin po natin ang video. Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga kaibigan natin dyan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang po. Bago po ang video, basahin ko lang po ito. Ayan. Mula po ito sa aking paboritong tambayan. Pagkatapos po nito, tsaka po ang video. Para mas malinaw ho sa atin ang mga bardagulan ni Senator Amy at ni Baculaw. hindi na po Tambi, Baculaw na, para maiba naman. Kasi pag binabanggit ko po yung nakaraang tawag natin sa kanya, naha-hide po yung video ko. Opo, totoo ho yan. Ang tawag doon, shadow ban. Ayan, tinatago ho nila eh. O, eto na o. Umamin na si Senadora Amy Marcos na hindi sila talaga magkasundo ng kanyang pinsan sa ina na si House Speaker Baculaw Romualdez. Ayan, inamin ng senadora na hindi lamang sa usapin ng charter change na hindi sila magkasundo ni House Speaker Baculaw, partikular na sa issue ng isinusulong na People's Initiative, kung saan initsapwera ang Senado sa pamamagitan ng joint voting. Makasarili ka, Baculaw. Gusto mong i-atsapwera yung Senado. Gusto mo kayo-kayo lang dyan sa Kongreso para siguradong pasok sa banga yang gusto mong tsatsa. At makakalaunan maging pinakamataas kapag may kapangyarihan sa bansa. Taragis ka talaga, mamaya ka lang. O ito pa, aniya, maging sa usapin sa pakikitungo sa pamilya Duterte ay hindi sila magkasundo ng pinsan niyang si Romualdez Crocodilos. Ayan mga ka-PL. Dahil nga sa pakikitungo ni Senator Amy sa pamilya Duterte, alam naman po natin, mahal na mahal po ni Senator Amy ang mga Duterte. Lalo na yung matanda. At ganoon na rin si Inday. Talagang malaki galit nitong si Baculaw, mga ka-PL, sa mga Duterte. Ano ba kinagagalit mo? Dahil lang doon sa open the book? Hindi ka makamove on? Hoy, hindi namin nakakalimutan. Makakala mo, napakarami ng isyong dumaan sa bansa, pero hindi pa namin nakakalimutan. Ito na ho yung video mula po sa aking paboritong tambayan, mga ka-PL, dito po sa Abante News Online. Jojo Sikat, paso! Umamin na si Senadora Amy Marcos na hindi sila talaga magkasundo ng kanyang pinsan sa ina na si House Speaker Martin Romualdez. Inamin ng senadora na hindi lamang sa usapin sa charter change
na hindi sila magkasundo ni House Speaker Romualdez, partikular na sa isyu na isinusulong na People's Initiative kung saan inatsupera ang Senado sa pamamagitan ng joint voting. Aniya, maging sa usapin sa pakikitungo sa pamilya Duterte ay hindi sila magkasundo ng pinsan na si Romualdez. Ramdam na aniya ng senadora na may tampo sa kanya si House Speaker noong Oktubre nakaraang taon dahil sa kanyang ginawang pagtatanggol sa pamilya Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds at kaso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Court o sa ICC. Nauna nang binanggit noon ni Amy na kaya may loyalist ang mga Marcos dahil loyal sila sa mga kaibigan ng pinagkakautangan ng loob. Dagdag pa ng senadora na hindi maililibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr. kung hindi dahil kay dating Pangulong Duterte. Delikado si Marcos nito mga ka-PL, si Ferdinand Marcos ba? Si President Marcos, delikado ho siya dito sa pinsan niyang si Bacolao. May pagka-traidor itong mamang ito. Bakit? Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Noong nakaraang halalan, Uniteam, sumasampa din itong si Bacolao sa entablado. Ang isinisigaw, kasama nitong asawa niyang si Yeda, ay tingog party list. No? Kumbaga, nakikisakay siya sa lakas ng dating ng Uniteam. At ang masaklap, pinagsusuot niya pa si Inday ng damit na tingog party list. Di ba? Pagpo-promote na yon sa tingog. Kaya ayan ngayon ang tingog nanalo. Di ba mga ka-PL? Tapos kalaunan, manalo na ang tingog, kinakalaban na si Inday. Pagkatapos niyang gamitin, manggagamit, traidor. Ha? Yan lang ang nakikita ko. Di ba? Kaya delikado ka, Mr. President Marcos. Mr. Marcos, delikado ho kayo. Yang pinsan ninyo, mag-ingat-ingat ho kayo. May pagka-traidor yan. Manggagamit yan. Pagdating ng araw, Mr. Marcos, pag natuloy ang tsa-tsa sa pamamagitan ng People's Initiative na di umano ang sabi-sabi na tigil na daw pero mahirap paniwalaan. Siguradong meron pa rin yan mga gumagalaw dito sa baba para magpatuloy ang PI. Tuloy-tuloy ang pirmahan, bilihan ng boto. Pinatahimik lang nila ngayon kasi nabasa na sila nabuking na sila. Pag nangyari yan, Mr. Marcos, na maisulong ang tsa-tsa, kalaunan baka kasamaang palad maging Prime Minister pa yung pinsan mo, Mr. Marcos. Kung ano ang ginawa niya kay Inday, ganyan din, sigurado, ha? Baka lang, ang gagawin niya sa'yo. Nagamit ka na niya nakuha niya na yung gusto niya yeah? Prime Minister na siya, kung sakasakaling mangyari yan. Hindi tayo sigurado dyan, pero baka lang, di ba? Si Inday nga, pagkatapos niya gamitin, iboto nyo ang tingog party list, ang Uniteam at ang mga senatorial, di ba siya? Yan lagi ang sinisigaw ni Inday at ni Mr. Marcos nung nakarangalalan, manalo na ang tingog. Ano ngayon si Inday, kinakalaban niya na. Di ba? Dahil lang siguro doon sa gustong mangyari nitong si Tatay Digong na pabuksan ang libro. Ano tawag ko sa kanya? Bacolao. Hindi pa kami natapos sa issue ng libro. Ha? Buksan nyo muna ang libro ninyo. Hindi pa kami, kala nyo nakalimutan na namin yan? Hindi pa namin nakakalimutan yan, Bacolao. Nililigaw nyo lang kami sa kung ano-anong isyong bagong nalalaman namin ngayon sa mga balita. O isa na itong PI. Pero yung open the book, hindi pa namin nakakalimutan yan.
Buksan nyo ang libro nyo. Bago kayo mag-charter change, bago ka umupo sa pinakamataas na posisyon sa bansa, kung sakasakali lang naman, at kung matutuloy itong charter change at maisama ninyo ang political provision na sabi-sabi nyo lang economic provisions lang daw, wag kami baka sa kalagitnaan ng laban o kaya sa bandang dulo, ayun, naging palaman ang political provisions at yun na nga ang nangyari o baka mangyayari na maging prime minister ka. Posibleng mangyari kasi yan Bago mangyari yan, open the book muna. Kasi kung hindi, madali ka lang din masibak. Sige, sabihin natin prime minister ka, pero kalaunan, masisibak ka rin kaagad. Diba mga ka-PL? Ano ho sa palagi ninyo? Paki-comment naman po at nababasa ko naman po lahat ng comment ninyo. Hanggang dito lang, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed at mahalin po natin ang Pilipinas.